Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 11, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 11, verse 11 to 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang dumating si Juan. Kung naniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung gospel po natin ngayon ay parang hindi ito yung parang typical na lagi nating nadidinig. Kaya pagka pinagnilayan natin, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Kahit nga po ako nung una ko madinig ito, mabasa ito, ano nga ba ang pinaka-tinutumbok nito? For today's gospel, ipinapakita ni Jesus kung gaano kalaki ang respeto niya kay Juan Bautista. Anong sabi niya? Anong description ni Jesus? Sa lahat ng isinilang, walang hihigit kay Juan. Malinaw na nandun yung admiration ng ating Panginoon kay Juan Bautista dahil napakatapat niya, napakatapang at buong buhay niyang tinutupad ang misyon ng Diyos. Pero ito yung twist. Kasi sabi ni Jesus na kahit gaano kadakila si Juan, mas dakila ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yung rank, hindi yung title, hindi yung accomplishment ang batayan ng value ng isang tao, kundi kung paano tumugon ang puso ng isang tao sa panawagan ng Diyos. At meron pa siyang idinagdag na linya, no? Na parang, ano po ba ibig sabihin nun? Sabi dun ay, ang kaharian ng Diyos ay magdaranas ng karahasan at tinaagaw ng mararahas. Sa Jewish context, ang ibig sabihin nito na yung kaharian ng Diyos ay para lamang sa mga porsigido, desidido, at hindi paurong-sulong na puso. Walang nakakapasok sa kaharian ng Diyos na paisi-isi lang, yung very passive lang. Kundi kailangan talaga ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, kailangan yung puso natin ay lumalaban para sa tama, para sa pananampalataya at para sa misyon. At kung isipin natin, si Juan Bautista mismo ang modelong ganoon. Walang takot na magsabi ng totoo, hindi nagpapabola sa kapangyarihan. Siya ay tapat hanggang dulo. Pero ang ebanghelyo natin ngayon ay hindi lang tungkol kay Juan. Ito din ay tungkol sa iyo at sa akin. Paano ba natin ito i-relate sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa panahon ngayon, yung panahon natin na parang nakakapagod maging tapat. Nakakapagod at parang madali pa sa atin yung mag-give up kaysa magpakatatag. Ito'y panawagan sa atin sa panahon na feeling natin napakaliit. Maliit lang yung ginagawa natin, lalo na kung gumagawa ka ng tama at feeling mo walang impact. Pero remember, ito yung sabi ni Jesus sa gospel ngayon. Yung pinakamaliit na tapat, yung pinakamaliit na sumusunod, yung pinakamaliit na nagmamahal, sila'y mas dakila pa
kaysa inaakala nila. Kasi sa mata ni Lord, ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat kung paano ang mundo ay sumusukat, kundi ang laging tinitingnan ng Diyos ay yung puso mo. Hindi natin kailangan na maging John the Baptist level para maging mahalaga sa kaharian ng Diyos. Minsan, sapat na yung tahimik mong katapatan, yung maliit mong kabutihan, yung simpleng pagsunod mo kahit nahihirapan ka. At kung minsan feeling mo walang nakaka-appreciate sa ginagawa mong tama, you are invisible, in today's gospel, God gently reminds you that you are seen, you are valued, you matter in the kingdom of God. Kaya, ngayong araw na ito, sikapin nating ipaglaban yung tama kahit mahirap. Ito ang totoong holy violence, yung porsigido, committed sa kabutihan. Pangalawa, magpakatotoo tayo kay Lord. Hindi natin kailangan maging great. Kailangan lang natin maging tapat. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo sinusukat ang halaga ko batay sa tingin ng mundo, kundi ayon sa puso mong sumusunod at nagmamahal. Tulungan mo po akong maging tapat, maging porsigido at ipaglaban ang kabutihan kahit mahirap. Huwag mong hayaang mawalan ako ng loob kapag hindi ako napapansin o naunawaan, dahil sapat nang alam kong nakikita mo ako. Gawin mo akong maliit na ilaw na may malaking epekto para sa iyong kaharian. Amen. Mga kapatid, kung habang nakikinig ka, may naalala kang isang taong they feel small, unappreciated, and unseen, baka siya yung pinapaalahanang they are great in the kingdom of God sa gospel natin ngayon. Or baka ikaw mismo yung gagamitin ng Diyos para iparating iyon. Yung simpleng pag-share ng reflection natin, pwedeng maging sagot sa dasal ng tao pagod ng maging tapat. Muli, share po natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, sa mga Jesus po natin. And let us make the Word of God popular. Ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.